So what's up mga ka-vlog-vlog? This is Sir Ken ng The Backyard Farming. So before tayo mag-start, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So ngayon mga ka-vlog-vlog, pupunta tayo sa ating poultry house para magpatuka ng ating mga alagang RTL. So samahan nyo ako mga ka-vlog-vlog. Tara! So mga ka-vlog-vlog, Happy New Year! So again, ito yung first day ng year 2025. So hanggang ngayon, nandyan kayo sumusuporta sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat mga ka-vlog-vlog. So ngayon, samahan nyo akong magpatuka, syempre mag-harvest ng ating mga itlog sa first day ng year 2025. So samahan nyo ako mga ka-vlog-vlog, tara! So ngayon mga ka-vlog-vlog, ito na yung ating mga alagang RTL kung saan pinapatuka natin sila ng laying mash na supra feeds. So 100 grams per head per day yung konsumo ng ating mga alagang RTL. Kaya naman kung may 100 heads kang alagang RTL, umaabot ng 10 kilograms per day yung makukonsumo mo or makukonsumo ng ating mga alagang RTL. So dito sa atin, more than 8 kilograms yung nakukonsumo since nasa 85 yung ating mga alagang RTL. So ngayon mga ka-vlog-vlog, yung vitamins nila hindi tayo nagpapalit. Sisical powder pa rin yung binibigay natin para sa calcium. Syempre, para naman sa iron, binibigyan natin ng egg 1000 mga ka-vlog-vlog. So yan yung mga vitamins na binibigay natin sa ating mga alagang RTL. So yung price range naman mga ka-vlog-vlog ng isang RTL ay pumapatak ng 400 to 500 per head. Pero since maramihan yung binili natin last time, nabili natin siya ng 400 pesos per head yung second batch natin. Pero yung first batch natin pumapatak ng 420 pesos per head yung bili natin yan mga ka-vlog-vlogs galing sa ating supplier. Kung gusto nyong malaman kung sino yung supplier natin, pwede nyo naman akong i-message para i-refer ko kayo mga ka-vlog-vlog para at least makamura kayo ng sa pagbili ng RTL or layers mga ka-vlog-vlog. Hindi naman masyadong mahirap para sa akin yung pag-aalaga ng layers or RTL, yung ganitong negosyo, kasi kumbaga nasasanay na lang yung katawan ko, nagigising ng maaga para magpatuka, tapos sa hapon naman uuwi para magpatuka. Kumbaga nagiging hobby ko na lang yung pag-aalaga ng RTL. At saka syempre masaya yung kumikita ka kahit papano. Kahit papano may konting balik, minsan nalulugi pero mas madalas kumikita tayo mga ka-vlog-vlog. Kaya maganda yung investment regarding sa egg production business, lalo na kapag napag-aralan mo at saka naalagaan mo ng maayos yung inyong mga alagang RTL. Kapag mas naaalaga ng maganda yung ating mga alagang layers or RTL, syempre mas maganda din yung balik ng ating mga alagang RTL. Mas mataas kumbaga yung egg production rate na binibigay ng ating mga alagang RTL. Kaya naman ang suggestion ko lagi, dapat alaga ng maayos, i-manage, aralin. Syempre, huwag titipirin sa patuka para maganda yung egg production ng ating mga alagang RTL. Para naman mapanatili natin mga ka-vlog-vlog yung kalinisan dito sa ating poultry house, weekly naglilinis tayo, tapos nagtatanggal tayo ng mga ipot dito sa ating poultry house. Weekly yan. Pero minsan nga mga ka-vlog-vlog, kapag sobrang busy natin, minsan every after 2 weeks na ako nakakapagtanggal or nakakapaglinis sa ating poultry house. Mahalaga na dapat malinis yung ating poultry house kasi para at least maging conducive naman yung poultry house para sa ating mga RTL, para maganda yung kanilang egg production. Tsaka mga ka-vlog-vlog, para mabawasan yung odor or yung amoy, ang ginagawa natin, hindi tayo nagpapalit ng strategy, nilalagyan natin ng rice hull o apa sa ilalim ng mga layer cages para doon natatabunan ng mga rice hull or nahahalaw sa rice hull yung mga ipot, para at least nakokontrol natin yung amoy at maiwasan natin yung outbreak ng langaw sa ating poultry house.
So, ayun mga ka-vlog-vlog, tapos na tayo mag-harvest ng ating mga itlog. Eto na. So, meron tayong 40 eggs ngayong araw para sa day 1 ng 2025. Hindi na yan masama mga ka-vlog-vlog. Maganda na yung harvest natin na yan. Minsan nga, nag-harvest na tayo ng more than 2 trays. Depende sa season. Kapag malamig talaga, medyo bumababa yung egg production nila. Pero kapag maganda naman yung panahon, talagang siksik at sagana yung mga itlog na naha-harvest natin dito sa ating poultry house mga ka-vlog-vlog. So ayan na nga mga ka-vlog-vlog, maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. So more than 1 year na tayo mga ka-vlog-vlog. Salamat sa patuloy na suporta, walang sawang panonood ng ating mga videos. Pagpasensyaan nyo na din ako mga ka-vlog-vlog kung medyo matagal-tagal din tayo nakaka-upload ng ating mga videos regarding sa egg production. Pero kung may mga katanungan kayo regarding sa egg production business, pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page. Ayan, so again, maraming salamat sa lahat ng supporters from Kalin Fresh Farm Eggs. Happy New Year mga ka-vlog-vlog. Kahit saan ka man, within Albay, Ginubatan, Bicol Region, kahit saang sulok ka man ng Pinas or kahit saang sulok ka man ng mundo, Happy New Year mga ka-vlog-vlog. Have a bountiful harvest and happy farming mga ka-vlog-vlog.